Isang malaking bitak sa lupa ang ikinababahala ngayon ng mga residente sa lungsod ng Bogo na siyang epicenter ng 6.9 na lindol na tumama sa Cebu. Nagsasagawa sa ngayon ng hazard assessment ng PHIVOLCS para malaman ang lawak at eksaktong lokasyon ng Bogo Bay Fault. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Pagkabahala at pangamba ang nananaig ngayon sa mga residente ng Sitio Barilis sa Barangay Nailon matapos lumitaw ang malaking bitak sa lupa. Ayon sa mga residente, pansin din nila ang unti-unting paglubog ng lupa lalo na sa kabilang bahagi ng bumitak na ito na aabot sa halos 1 metro. Tinamaan din ng malaking bitak na ito ang katatayong bahay ng pamilya ni Gilbert. Nanghihinayang siya dahil sa malaki ang ginasto sa bahay na hindi naligtas gamitin. Hindi pa nablisingan to, 2024 to na tapos umuwi yung anak ko. 2 buwan na siya, bumalik sa US. Kaya sayang na bahay. Dahil delikado, napagpasyahan nilang lumipat na lang sa ibang lugar. Kinakabahan talaga, parang ayaw na dito manirahan. Ay talaga? Oo. Anong parang initial plan? Kung pwede lang, parang lilipat ka ibang lugar yung medyo, yung safety talaga. Dito sobrang lalim talaga dito eh. Ipinagbigay alam ng mga residente sa PHIVOLCS ang nadiskubring bitak na nagsagawa ng assessment gamit ang drone. Sinuri nila ang lawak at haba ng malaking bitak sa Sitio Barilis. Ngayon lang to na i-report sa amin. Ngayon lang namin actually na-inspection. So tinitingnan namin for further assessment. Depende sa paggalaw ng fault, no? Kasi tinitingnan namin yung consistency ng paggalaw ng lupa. Kung parte siya ng Bogo Bay fault o hindi. Kung may pagbaba. Bogo Bay fault nga to, ganun pa rin ang recommendation namin. 5 meters on both sides of the fault. Walang magtatayo ng mga struktura. Kasi yun nga, hindi maiwasan ng damage na dahil sa paggalaw ng fault. Normal na yung fault ay nagsasanga sa ibabaw ng lupa. So, kumbaga sa ilalim kasi isang fault lang siya, pero pagdating sa ibabaw ng lupa, nagsasanga-sanga siya. Ipinaliwanag din ng PHIVOLCS ang naglitawang mga sinkholes sa iba't ibang bahagi ng Northern Cebu matapos ang lindol. Yes, kasi ang Northern Cebu ay gawa sa tinatawag nating limestone. So itong uri ng bato na to ay madaling matunaw sa ilalim, kaya nagkakaroon tayo ng mga void spaces. Kaya nung lumindol, nag-collapse yung roof o yung ibabaw ng limestone na to, creating tong mga sinkholes. Kaya marami tayong makikitang sinkhole pati sa dagat kasi yung sa ilalim ng dagat, limestone pa rin yan. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap ng team ng PHIVOLCS sa iba pang mga bitak sa norteng bahagi ng Cebu para tuluyang mapag-aralan ang lawak at eksaktong kinalalagyan ng tinaguriang Bogo Bay Fault. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.